Ilan araw matapos na maging usap-usapan ang binahaging post ng vlogger na si Jamie Bautista na kung saan tila nagpapahiwatig ito na hiwalay na sila ng kanyang asawang si Anthony Leodons. Ay ngayon araw na kinumpirma na mismo ni Jamie na wala na sila ni Anthony matapos ang 9 years. Ayon kay Jamie ay na-fall out of love umano siya kay Anthony, pinilit niya naman daw na ibalik pa ang kanyang pagmamahal para sa kanyang asawa tulad ng dati, pero hindi niya daw talaga kaya na. Ang unfair naman daw kay Anthony dahil sa pinapakita nitong effort sa kanilang relasyon para lang maayos sila. Tila ang ibig sabihin ni Jamie ay ang nangyaring cheating noon ni Anthony sa kanila. Anthony, we've been together for 9 years at ayon yung mga pinakamasayang taon ng buhay ko. We were 16 and 18 nung nagkakilala tayo. 18 ka naman at 20 ako nung mapagdesisyonan natin na magpakasal. Sobrang bilis at wala tayong pakialam kung ano yung mangyayari sa atin. Basta ang alam lang natin mahal natin ang isa't isa at gusto na natin laging magkasama dahil LDR din tayo noon. Kaya kahit ayaw pa pumayag ng mga magulang natin inilaban natin pareho. Magkasama tayo sa saya, sa lungkot, sa hirap at sa ngayong guminhawa kahit papaano yung buhay natin. Marami tayong pagsubok na pinagdaanan, marami tayong inilaban, marami tayong natutunan sa bawat isa, marami tayong natutunan sa buhay. At isa na doon yung hindi pala pwede na puro mahal lang natin yung isa't isa, kailangan pala nag-grow din tayo pareho. Ang daming nangyari be. Akala ko kaya ko pa rin ipaglaban kahit anong pangit ang mangyari sa relasyon natin, akala ko kaya ko. Sinubukan ko naman 'di ba? Sinubukan naman natin. Pero di ko na namamalayan na unti-unti na rin pala akong nauubos, unti-unti tayong nauubos. Parang unti-unti hindi ko na nakikilala yung sarili ko, aminado ako na nag-iba yung pakikitungo ko sa'yo, nag-iba yung ugali ko sa'yo at alam kong nasasaktan na rin kita. Dahil sa nangyari in the past, aminado akong nabawasan talaga yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi na kita kayang mahalin kung paano kita dapat mahalin at alam kong ang unfair nun dahil nakikita ko kung paano ka bumawi sa'kin at paano mo pagsisihan yon. Siguro kailangan ko muna rin talaga maghelpong, kailangan ko din ayusin yung sarili ko para na rin sa ikakabuti ng bawat isa. Gusto ko lang din sabihin na mag-ingat ka palagi, huwag mo pababayaan yung sarili mo. Gusto ko lang din i-clarify. Yung sa mga gumagawa po ng fake news, there's no third party involved. Maayos po naming napag-usapan ito at parehas po naming napagdesisyonan ito. Thank you sa lahat ng memories. Ayan na. This time nung LDR kami smooth na, okay na, wala nang problema. Di fast forward, umuwi na ako ng Pilipinas para magkita kami. 2016 na to, 2016. Mag-July, umuwi ka. Dito naman, napagpasahan namin na magpakasal na. Umuwi ka ba July? August. Parang August ka umuwi nun eh, 2016. Tapos, magka-chat lang kami noon. Magka-chat lang kami tapos sabi niya, "Be, pakasal na kaya tayo?" Sabi ko, be, pakasal na kaya Para tayo. magkasama na tayo. Sa ang utak ko kasi ang utak ko nun, ayoko na, gusto ko na mag-settle sa isang tao. Gusto ko nang tigilan yan. Gusto ko nang, parang gusto ko nang mapayapa na lang yung buhay ko. Parang ayoko nang papalit-palit ng ito, papalit-palit. Ilang taon pa lang ako nun, 18 pa lang ako nun. 18 pa lang ako nun ha. Ganun yung utak ko. Gusto ko nang mag-settle sa isang tao lang, sa ganitong sitwasyon lang. Gusto ko nang ganito. Pero fast forward, pakasal kami, makikita niyo dyan. Nagpakasal kami sa West. Oo, sa West. Kasalang bayan. Nagpakasal kami sa West. Kita nyo dyan, yan, sa Dasma, sa Cavite. Tinatanong ako ng mga nakasabay namin kung bakit ang aga, bakit ang bilis Di ba, kasi may mga may mga kailangan ka, yung needs para para requirements, may mga requirements ka bago kayo magpakasal. Kunyari yung sa counseling, mga ganyan, family planning, mga kachechere-boreche, ganun. So, ayun nga, edi kinasal na kami, di ba? Okay naman, pagkatapos ng kasal, nilagnat ako. kasi yung time talaga na yan, ang bilis ng facing ng buhay ko, kasal, boom, tangina. Oo. As in, kami, walang plan. Wala tayong plano. Basta sabi ko, pag uwi ko, pakasalan ko na si Jamie. Pag uwi ko, game na. Namanhikan ako. Pag-uwi nila, First time, unang beses makita ng mother ko, yung ng mother niya, kasalan pa kaagad yung pinag-uusapan. Hindi man lang tumagal ng 1 taon, 2 taon yung
Yung Pero ang totoo talaga niya, I mean, ano na, ikaw bilang magulang ka din, hindi sila pumayag talaga una. Oo. Hindi rin sila. Pinag-question na si Jordan. kasi hindi ko pa tapos masyadong ano, ka-close yung family niya eh. Isipin mo yung guts ko kung gaano kalupit na ayain magpakasal yung anak nila nang hindi pa naman kami totally close ng kasi family niya. hindi, kasi LDR kami. So, hindi niya masyadong nakakabanding yung family ko. Si mama, parang 2 beses pa lang siya nakikita. Tapos, yung pangalawa, ano na, mamanhikan na. So, tinatanong ko, mama, sure ka na ba? Ganyan-ganyan. Tapos, ayaw niya talaga. So, mama, mahal ko si Jordan. Ganyan-ganyan. Mahal ko talaga siya. Yun talaga yung Ito ano. yung totoo, pinaglaban talaga namin. Ayun ang, Mahal ko talaga siya. Yun yung reason kung bakit gusto ko na siyang pakasalan. Yun talaga yun, as in. So, ayun na. Kinasal na tayo. Hindi siya kasal na parang pinaganda mo na may pera kayo, may panghanda kayo. Ay, may panghanda kami, pero yung may ceremony pa, yung cake na hiwa-hiwa yung cake, yung may cake, mga ganong etc. Parang gusto talaga namin, ikasal lang talaga kami. Oo. Ayun, ang pinaka main namin, magpakasal kami talaga. Yung time na yun, wala, hindi kami, financially unstable kami. Wala kaming kahit tambay lang ako, putang ina. Kasi mas pinili ko yung buhay sa Pilipinas eh. Kasi gusto ko nga kasama siya. So, fast forward, kasal na kami, punta kami ulit ng Japan. Punta kami ulit ng Japan. 2016 ng November. 2016 November, nagpunta kami ulit ng Japan. Goods naman, eto na, pumasok na dito yung struggle, yung hirap. Kasi, dito na naglalaban yung passion, tsaka yung love, yung career, yun na naglalaban-laban na. Parang, syempre, sabi ko nga sa inyo, 18 years old lang ako, nagdesisyon ako na magpakasal kaagad, na hindi ko alam yung mga pwedeng, ano yung mga kapalit, ano yung mga dadating, hindi ako ready. Kung ano sa naging decision mo, kung anong... Ano yung mga responsibilities ko. So, consequences, parang consequences. ganon. So, dumating na yung wala na akong pera. Parang dalawa kami, palamunin pa kami dalawa ng mother ko dito. Parang, ayun, syempre siya, naiiyak. Kasi syempre, kailangan ko mag-work. Siya lang kasi pwede mag-work nun eh. Hindi pa ako pwede kasi may kailangan siyang bayaran na tax. tax. Kailangan niya mag-work, tapos magbabayad siya ng tax. Dito sa Japan. Oo, tapos ipapasa niya yung papers na yun dun sa immigration or Oo. something. Tapos, tsaka ako mabibigyan sana ng Visa. dito. Para na parang, makapag-work din siya. makapag-work din sa kaso hindi siya natuloy. So, ayun, naglalaban yung career, yung passion, yung career, yung passion, tsaka yung pagmamahal na ano bang gagawin ko. Ayoko Sa naman mother din. Kay mama din. Ayoko naman umuwi ng Pilipinas at patunayan na wala lang nangyari. So nagkagulo kami dalawa, naging toxic kami dalawa. Doon simula nagkalabuan kami. Lumabo yung relationship namin, hindi namin maintindihan kung saan kami papunta talaga. Pero ang nangyari na, di ba, ayaw niya mag-work, ganyan. Tapos parang napagkasunduan na lang natin tatlo, nila mama nga na, uwi na nga lang tayo ng Pinas. Ayun, nagpasa pa rin sila ng mama niya ng papers na nag-apply pa rin sila para sa visa ko. Tapos hindi siya na-approve. Hindi siya na-approve. Aprobahan. So nagtrabaho lang pang ilang months lang para lang testingin ko lang baka sakali. Pinasa namin yung papers na para makapagtrabaho nga siya na deny. Hindi siya na-aprobahan. So, Dineny ng immigration. So umuwi ako. kailangan niya umuwi. Tangina. Kailangan niya umuwi. Malalayo na naman ako sa kanya. So umuwi siya. 2017 to Tapos, nung umuwi ako, eto na. Nung pag-uwi niya, may malaking bagyo na dumating sa buhay ko. As in, pinaiikot niya yung buhay ko ng matindi. Sabi ko kasi, tinatanong niya ako kung kailangan ko pa ba sabihin. Sabi ko, gusto ko dumating yung time na aminin ko sa inyong lahat. Kasi ang tingin nyo kasi sa akin parang walang naging kasalanan, parang ideal na lalaki, ganito ganyan. And gusto ko na rin i-take tong time na to para ngayon pa lang mag-sorry din sa family ni Jamie kung ngayon nyo lang malalaman, if ever. Nagkaroon ako ng kasalanan kay Jamie. May nalink sa akin na babae. And hindi maganda yung kinalabasan. May nangyari sa amin ng babae. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako nahuli ni Jamie. Inamin ko sa kanya na itong 2021. Inamin ko sa kanya na itong 2021, nangyari yung 2017. Grabe yung pangyayari na yun. Kasi yung pagkakamali ko na yun, araw-araw akong kinukonsensya nun. Araw-araw nakikita ko sa mismong harapan ko yung pagkakamali na nagawa ko. Hindi ko talaga matik. Hindi ko talaga kaya. Sobrang dumi ng tingin ko sa sarili ko. Kasi nung time na yun, nagpatalo ako sa nararamdaman ko, sa pagod ko sa buhay, sa kahit anong problema. Pero in the end, kasalanan pa din yan eh. Kasalanan pa din yung ginawa ko. Kaya kahit anong gawing excuse, o kahit anong pagtapal na, kasi ganito, kasi problemado ako eh.
kasalanan pa din yun eh. Kasalanan pa din na ginawa, ako yun. Kasalanan ko yun. Wala nang ibang excuse, kasalanan yung ginawa ko na yan. Itong 2021, sobrang laking pagsubok sa akin nun na sabihin sa kanya. Nag-decide ako na sabihin kay Jamie, umamin sa kanya, kasi ayoko, kasi 2021, pa okay na ulit yung buhay namin eh. Go with the flow na kami, rumaride na kami sa alon ng buhay, nagiging okay na yung flow ng buhay namin. Financially, okay naman. Sa buhay, okay naman. Sabi ko, ayokong dumating yung time na gumanda yung buhay namin na hindi ko nasasabi yung mantsa ng pagkakamali ko sa past ko. So, sinugal ko. Umamin ako sa kanya. Kasi, yung impact nun sa akin, tsaka sa kanya, tuwing nakikita ko siya, tuwing tititigan ko siya, na sobrang gago ko kasi ginawa ko yun, etong babae na to, wala siyang idea na may ganun pala akong ginawa. So, ayokong kumapal yung pagsisinungaling ko, yung pagtagal ng panahon. Kahit sabihin natin, so 2017, 2021 ko lang inamin ko pa rin sa kanya, kahit baka hiwalayan niya ako, inamin ko. Pag-amin ko sa kanya, syempre, hindi madali para sa kanya. Siyempre, sino ba? Putang ina. Kaya nang ba madali? Kaya na ba? Gusto niya na ako hiwalayan nun. Sobrang takot ako. Kasi ayokong hiwalayan niya ako. Hindi ko kaya. Nakakabwisit. Wala pa naman akong tissue. Sabi ko, sobrang natakot ako. Kasi nagkamali ako nun. Pero yung mga dumating na panahon, na-realize ko na, okay na pala yung buhay ko sa kanya. Sobrang nagsisisi ako. Araw-araw, hanggang ngayon. Putang ina. Umiyak, gagi. Pwede ko naman itong kasi, tago na lang. Pero ayoko. Sabi ko, pag inamin ko itong pagkakamali ko, itatry ko yung best ko para maging mas better na tao. Kaya gusto niya na ako hiwalayan. Inamin ko sa kanya lahat. Yung pinaka nadurog ako. Kasi tinanggap niya ako ulit. Tinanggap niya pa din ako. Sabi ko sa kanya, be, nasabihin ko, aminin ko yung kasalanan ko sa family mo, sa inyo. Sabi niya, wag na. Ayoko pumangit yung image mo. Ayoko. Doon ako nasaktan. Kasi putang ina, nagkamali na nga ako eh. Pinoprotect. Nagpapayo. Kasi totoo naman eh. Nagkamali na ako, pinoprotektahan niya pa din ako. Kaya hindi ko alam, tangin ha, sobrang laking sampal nun sa akin. Sobrang laking sampal sa akin nun. Na putang ina, ganyan yung taong niloko mo. Hindi lang talaga kumalat yun kasi iningatan na pinoprotektahan niya ako eh. Hindi niya ako pinost. Kahit hindi kakayanan siyang i-post ako. Hindi niya. Malapit na. Sa galit ko nga rin, pupost na kita eh. Ina. Nag-isip pa rin ako, bakla. Ayan, balik tayo. Masyado na ako na... Huwag ka naman emosyonal masyado. kasi gago, legit naman kasi yan eh. So ayun nga, inamin ko sa kanya, tinanggap niya ako. Ay, hindi naging madali sa'yo yun ah. Puta, mas hindi madali para sa'yo yun. Oo naman. Hindi rin madali. Hindi rin madali, guys. Talaga. Para kang ano. Bakit mo tinanggap? Ayoko nga eh. Ba't kaya ka Takina. Ano mo tinanggap? Eh, syempre. Parang ano. Nakakabwisit no kasi hindi siya na 2017 nangyari. Ganyan, 2021 inamin. Parang tangina, 2017, 18, 19, 20. Tingnan mo, 3 taon, 4 na taon na. Pero alam kong mahirap para sa akin, pero alam ko namang naging mahirap din para sa kanya. Hindi ako tanga. Mahirap talaga sa akin. Naging mahirap din sa kanya kasi parang tagal niyang tinago, ang tagal na parang bangungot rin sa kanya yung nangyayari. Kumbaga, doon na lang din ako nag-aano ng parang patawarin siya. Parang ganon.
Pero masakit sa akin bakla. Unti-unti nang, unti-unti ba? Hindi. Unti-unti nang humihilom. Nahilom naman na sa akin. Parang lang, pag nakita ko lang yung babae dito sa parang sasabunutan ko lang muna ng mga isang sabut. Kaya tinanggap ko si Jordan kasi nun. Parang, di ba galing kami sa struggles. As in, buong taon na pagsasama namin, struggles. So, noong 2020, 2021, ganyan, 2020 nag-start na parang nag-aano na kami ng pangarap namin. Tama ba? Parang nakakapag-build na kami ng, kumbaga sa aming dalawa. Yung parang, tangina, paano itong